O, tadyak ulit. Ayan o, ang bait o. Kumusta kayo mga padreng at welcome back na naman sa ating channel. Sim 110 ba yan, boss? Sim 110. Sim 110. Ang issue ng motor ni boss, nawalan ng kuryente at itinulak na lang. Dayo from Sabah, Hermosa, Bataan. Ayan o. Saan ka ba dyan, boss? Shout out kay Sir Juanito Sambat. So, shout out sa inyo dyan. Ang issue nito, nawalan ng kuryente. Sa pagto-troubleshoot ng ganitong issue, dapat hindi natin hinuhulaan. Dapat step by step, tutumbukin natin yung eksaktong sira niyan. So para mas madali tayo mag-troubleshoot, ipwesto na muna natin yung ating camera. At dito sa kanyang high tension wire mga boss, ang ginagawa ko dyan, tanggalin na muna natin dito. Tapos tanggalin natin yung kanyang kopa. O, tanggalin ko muna yan. So, kung mapapansin nyo mga boss, yung kanyang high tension wire corrosion. So, ang diskarte ko malupitan dyan, puputulin natin, papalabasin natin yung mismong tanso niya. Minsan dito, pag corroded siya o may corrosion. So, dahilan yan kung bakit humihina yung bato ng kuryente. So bago natin i-troubleshoot yung kuryente dito, putulan na muna natin. O, putulan natin dito yung dulo. At sa pagkakataong yan mga idol, lumabas na yung kanyang tanso. So i-check natin yung kanyang kuryente kung talagang walang linalabas. So papatadyak natin kay bossing. Naka-neutral ba yan? O, check natin kung may kuryente. Sige, pakita jack. Sige. Isa pa. So, konfirmado mga idol. O, wala talaga. So, pag ganyan ang issue, dapat hindi natin hinuhulaan. Dapat alam natin yung tutumbukin natin. So, para maisagawa natin yung proseso, baklasin na muna natin yung kanyang mga flarings. O, baklasin ko na muna. So yung mga padreng na-expose na natin, dito nakakabit yung kanyang CDI. At yung kanyang CDI, so tanggalin na muna natin to. O medyo maigpit. O gamit tayo ng pliers. So yung mga padreng nabaklasan natin yung kanyang CDI. So sa pag-troubleshoot niya mga padreng, ang una kong ginagawa dyan, lagi nyo i-check yung ang wire na black na may red. Etong black na may red, siya yung nagsisilbing primary. So, tutumbukin na muna natin yung kanyang stator. Dito tayo, sa kanyang stator. At dito sa kanyang sakit ng stator, ito. Ayan. Ito siya. So, ito. Hugutin natin to. Yung black na may red. Ayan. At dito sa kanyang black na may red, ito yung nagsisilbing primary. Primary ng ating stator. So sa pamamagitan ng kapirasong wire mat, troubleshoot natin kung ano yung pagkukulang nitong wire na to. So kuha lang muna tayo ng kapirasong wire. So ito mga padreng, kapirasong wire. So itap lang natin dito yung isang wire. Ayan. Dapat ito maglalabas ng AC current o alternating current. So, papatadyak natin kay boss. Gagawin lang natin to parang walis. Dapat mag-i-spark to mga idol pag kiniskis natin sa body. So, itry natin. Pakitadyak mo, bossing. Sige. Hindi, kahit di nakasusi. Okay lang yan. Wala. O, di tayo. Walang lumalabas dito sa kanyang primary. So, ibig sabihin, sunog na yung kanyang stator. So, isa pa. Isa pa. Wala dito. So, wala. Okay. At sa pagkakataon niyan, mga idol, kumpirmado. Ang sira ng motor ni bossing, yung kanyang stator, sunog siya.
Ngayon, para makatipid si bossing kasi 550 po yung ating stator. So medyo may kabigatan. I-check na muna natin kasi sinasabi ni bossing yung kanyang charging. May problema kaya wala siyang battery. Hindi rin daw nagkakarga yung kanyang battery. So idamay na rin natin yan mga idol. Tanggalin natin yung socket dito. So tanggalin ko muna, medyo maigpit. So dito mga idol, ito yung socket ng ating stator. Ipaliwanag ko lang kung ano-ano yung mga wire. Itong blue na may yellow, ito yung nagsisilbing pulser, positive. Yung yellow, siya yung nagsisilbing sa ilaw natin. Charging naman yung ating kulay white. Yung black na may red, siya yung ating primary. So hindi na naglalabas ng kuryente ito. So i-check natin yung dalawa. Itong yellow tsaka white. Gamit yung ating test light mga idol, ilagay lang natin yung clip dito sa negative. Okay, tsaka natin papatadyakan kay bossing. Pakitadyak mga boss. Ito di tayo sa kulay yellow. Tadyak mo. Okay, umilaw mga idol. Dito naman tayo sa kabila sa kulay white. Tadyak. Umilaw na naman mga idol. Okay, so ang gawin natin mga idol, dahil umilaw siya, sundan naman natin dito sa kulay yellow. Okay, tapos yung clip ng test light ilagay natin dito, tapos sundutin natin yung kulay white. Sige, tadyak. Isa pa. Okay, kumpirmado mga idol yung kanyang charging system. Walang problema kasi itong ating SIM na 110 ay ano siya, hindi siya full wave stator. So ang bumigay lamang sa kanya yung kanyang primary sunog, pero yung kanyang charging gumagana pa. So ang gagawin natin dyan, sinasabi ni bossing hindi daw nagkakarga. So ito-troubleshoot natin yon para makatipid siya kasi yung ating stator ay 550, samantala yung CD ay nasa 350 lang yan. So i-trace na muna natin, ibalik na muna natin yung kanyang socket. So babalik natin tong kanyang socket. I-trace natin kung umaabot ba sa regulator or nagkakarga yung kanyang battery. At dito sa kanyang socket na regulator, tanggalin lang natin to mga idol. Tanggalin natin. O yan, natanggal na natin. So i-check natin yung wiring connection ng white tsaka yellow kung umaabot dito mga idol. So ang gawin natin, gamit uli yung test light, ilagay lang natin yung clip dito sa negative. At sundutin natin yung kulay white, dapat iilaw. Tadyak. Okay, good. Good yung connection. Dito naman tayo sa kulay yellow. Tadyak. Okay, good yung connection. Ngayon mga idol, ang gagawin natin, ibalik na natin. Balik na natin. Ibig sabihin walang putol yung kanyang wiring. So may makikita tayo dito kulay red mga idol. Tong red na to, papunta siya sa battery. So hahanapin natin yon, yung kulay red na yon. Dapat maglalabas yan ng positive supply. So yan, lumipat lang tayo dito sa kabila. May makikita tayo mga idol na red wire. So ito, fuse. Okay, ito yung fuse natin. So ito yung galing dun sa regulator, yung kulay red. So ang gawin lang natin mga idol, tanggalin lang natin to. Ayan. Tapos pepesto muna tayo, papatadyakan natin kay bossing kasi wala nang supply yung kanyang battery. So naka-negative yung ating clip mga idol. Sundutin natin yung kabilang terminal, pakitadyak. Dapat to iilaw. Okay. Sa kabila. Walang ilaw mga idol. Isa pa. Okay, kumpirmado mga idol, hindi talaga malolobat lagi yung kanyang battery. So may nawawala. So ang gagawin natin mga idol, doon tayo uli sa kanyang regulator. Dadirect tayo doon, magkakat tayo ng red wire. So balik tayo sa kabila. Ito. Tanggalin na muna natin ulit ito. Okay. Tapos puputulin natin dito para makasigurado tayo. Angat lang natin to. So wag na natin putulin, ang gawin na lang natin, balatan na lang natin yung dulo. So balatan natin to, yung red wire.
Itong red wire na to, siya yung galing sa fuse. Papunta siya sa fuse. Yan. Ang target kasi natin dito, pwede tayo mag-convert ng battery operated. Basta okay yung ating regulator at sa pagkakataong yan, alamin natin, ikukumpirmado talaga natin kung sira na talaga yung regulator. Kaya dito na tayo sa bungad. Gamit yung ating clip, i-negative lang natin. Tapos saksak uli natin. Tapos papatadyakan natin kay bossing. Balik natin maigi. Okay, etong red wire dapat iilaw. Tadyak. Sige, tadyak. Wala, isa pa. Okay, confirm mga idol na may problema yung kanyang regulator. Pero bago tayo magpalit, didiskartean pa nating malupitan yan. Minsan dito sa socket, naglulus lang. So tanggalin natin gamit yung gis. Tanggalin ko na muna to. Tanggalin lang natin yung kanyang regulator. Ayan. Tanggalin natin dito. Ang gagawin natin dito sa kanyang regulator, papalipitin natin yung kada terminal para humigpit. Baka makakasurvive pa si bossing, at least hindi na lang siya mapagastusan. So palipit tayo. Ayan. Minsan naglo-loss ng connection dito. O sana mapalabas natin kuryente para hindi gumastos si bossing. So, suot na natin uli. Ihigpit po yan pag pinalipit natin. Okay, yan o, higpit o. Sa pagkakataong yan, itatry uli natin yung red wire. Dapat maglalabas ng kuryente. Yung ating clip, naka-negative pa rin. So, itry nating patadyakan kay bossing. Sige, tadyak. O, yun o, mga idol o. Wow, ang quality mga idol o. Okay? Anong masasabi mo, boss? Hindi tayo basta-basta nagpapalit ng materyales mga idol. So, napaka-importante na ma-satisfied natin si Padreng nang hindi gumagastos. Yung iba kasi, pag hindi na naglabas ng kuryente yan, automatic pinapalitan. So, wag po natin ugaliin yung ganun dahil kawawa din yung nagpapagawa. So, ito si Sir Dayo pa from Sabah, Hermosa, Bataan. O, shoutout ulit kay Sir Juanito Sambat. So, lipat ulit tayo sa kabila. Doon sa kanyang battery terminal, i-check natin kung maglalabas na yun ng kuryente. So, ito yung clip natin, ilagay uli natin sa negative. So, kanina rito, pag tinatadyakan, hindi naglalabas ng kuryente. So, try natin, tadyak uli. Okay, tadyak. Okay, tadyak. Isa pa. Isa pa. Kabila. Oh, wala pa rin, oh, mga idol, oh. Wala, di ba? Oh, babalik ulit tayo dun sa kabila. I-check natin kung naglalabas. Ibig sabihin mga idol, possible na may putol dito. So yan ang susolusyonan natin. So lipat tayo sa kabila. So balik ulit tayo. Lagay ulit natin yung clip sa negative. Manigurado tayo. Sige, tadyak dapat iilaw. Tadyak. Yun, umilaw. Okay na. O, lipat ulit tayo dyan sa kabila. O, lipat ulit tayo. Dapat magkakaroon to yung kanyang fuse box. Magkakaroon ng supply mga Padreng. So i-try uli natin yung kanyang fuse box. Dapat ilaw. Isa pa. Oh, umilaw na mga idol. Oh. Okay. Kabila. Okay, sa pagkakataong yung mga idol, good yung kanyang fuse box. So i-try natin ngayon dito sa kanyang battery. Dapat iilaw tong terminal na to. Pag umilaw yan, automatic magkakarga na yung kanyang battery. So i-try natin. Tadyak. Ayun o. Ilaw o mga idol o. Sige pa. Ayan o. Quality. At sa pagkakataong yung mga idol, ang gagawin natin dito, i-convert natin siya ng 4-pin CDI. Kasi nga yung kanyang primary ay may problema na po mga idol. Yun sa may black na may red. So, imbis na bibili siya ng stator halagang 550, yung CDI natin 350 lang yan. Mas nakamura na siya. So, yung sobra nun, yun na lang yung pang-labor niya. At least, maliit lang yung kanyang gastos. So, balik ulit tayo sa kabila. Sa pagkakataong yan, good na at siguradong magkakarga na po yung kanyang battery na matagal niya ng problema. Ilang taon nang hindi nagkakarga to, boss? Kailan lang. Kailan lang, hindi nagkakarga. Yung pala, nagpapapalipit lang, no? So, lipat ulit tayo dun sa kabila.
So dito sa kanyang CDI socket mga idol, so binaklas ko na yung kanyang CDI. So yung kanyang CDI very good pa to, pwede pang gamitin. Ngayon, magko-convert tayo ng 4-pin na CDI dahil nga dun siya makakatipid. So itabi na muna natin to. At dito sa kanyang socket ng CDI mga idol, yung blue na may yellow siya yung ating pulser, yung solid na green siya yung negative, at yung kanya namang tawag rito, black na may yellow, ignition coil. At ito kill switch, yung kanyang black na may white, kill switch po yan. So hindi na natin kailangan yan. Tapos dito naman sa kanyang black na may red, yung primary, hindi na rin natin kailangan yan. So bago tayo mag-convert, i-press na muna natin yung kada terminal kung okay yung kanyang supply. So ang gagawin natin mga idol, so dahil naglalabas ito ng positive supply, lagay natin yung clip dito. Dahil ang hahanapin natin ay yung negative. So etong kulay green, negative po yan. Pag sinundot natin yan, pag tinadyakan, dapat iilaw. Tadyak. Sige, lakas. O, walang connection mga idol. O, tadyak. So wala pa rin. Ayusin natin yung ilaw natin. Minsan naglulus dito. So ayusin ko na muna yung test light. So ayan, inayos na natin yung test light. So try natin dito sa body. So lahat ng ilaw negative. Sige, tadyak. Wala. Ayusin natin. Isa pa. Sandali. Ayusin ko muna yung test light. So mga padreng, bumigay na yung aking test light. So etong flasher. So i-try na muna natin dito sa body. Lahat ng ilaw siya yung magsisilbing negative. So dikit natin dito, tadyak, dapat ilaw yung test light. Ayan o, umilaw. Isa pa. Okay. So susundutin natin yung kulay red na wire. Ito, dapat po yan iilaw to pag tinadyakan. Okay. So tadyak. Ayan o, umilaw o. Isa pa. Okay. Isunod naman natin yung kanyang ignition coil, yung black na may yellow. Dapat iilaw din yan mga padreng pag tinadyakan natin. Tadyak. Okay, quality. At sa pagkakataong yan mga idol, kumpirmado, good yung kanyang wiring. So may gagawin lang tayo dyan. So ang gagawin natin dito, yung kanyang, yung kanyang kill switch. Kakatin na natin to. Wala na yan. So pwede pa naman nating ibalik yan in case na naisipan ni boss na bumili ng stator. So dito naman sa kanyang, yung kanyang black na may red, galing stator to. Yung kadugtong niya, mga idol. Itong kadugtong niyang to, magpapagapang tayo dyan ng kapirasong wire. Ilalagay natin dito sa kanyang accessories wire. So ang pinakamalapit na accessories wire dito sa kanyang flasher, yung kulay black. So dyan natin itatap yan. So ang gawin natin mga idol, i-confirma natin. So tinap ko lang dito sa red wire yung ating test light. So hindi pala dyan sa red wire. Mali, positive yung red wire. Ang hanapin kasi natin positive. So lilipat tayo dito sa green wire. Siya yung negative. So dito tayo sa kulay green. Saksak lang natin. Okay. So hugutin natin to. Okay, yung kanyang flasher. Dapat to ilaw pag tinadyakan. Pakitadyak boss. Ayan o, umilaw. Lakas mo. Ayan o, okay. So dito tayo magpapagapang mga idol. Itong black na may red, itatap natin dito sa kanyang flasher para masupplyan yung ating 4-pin na CDI. So itap ko na muna. So ito na mga padreng, yung black na may red. So itong kadugtong nito, ito yung galing sa kanyang stator. So pinagapang ko rito sa kulay black. Yung black na to, siya yung magsisilbing accessories wire ng ating motor dito sa ating SIM. So ngayon mga idol, so dahil napagapang na natin yan, i-check natin ngayon, ito yung kanyang black na may red, dapat maglalabas po yan ng positive supply. So ang gagawin lang natin mga idol, teka, pwesto muna tayo. Sundutin ko lang to yung ground. Ayusin muna natin. Sundutin ko tong ground. Okay. So sundutin natin yung black na may red na pinagapang sa accessories wire. So dapat po to iilaw. So tadyak, dapat yan iilaw. Pakalakas mo yung tadyak. Tadyak. Hoy, quality, isa pa. At sa pagkakataong yan mga idol, naayos na natin yung kanyang CDI socket at pwede na nating isalpak yung ating 4-pin. So abang-abang.
pagkasalpak natin yan, papalabasin natin yung napakalakas na kuryente niyan. Para si boss, eto magbabayad lang ng kuryente. Nagka-aberya pa. So, dinala niya rito sa ating shop. So, kuha tayo ng CDI. So, ito na yung ating 4-pin CDI. So, the moment of truth. So, ikasana natin to mga idol. Ayan. So, i-check na natin doon sa kanyang high tension wire kung maglalabas ng kuryente. So, the moment of truth. Shout out na naman kay Sir Juanito Sambat ng Sabay Hermosa Bataan. Shout out sa mga taga-Saba. So, ito na yung kanyang high tension wire. So, patadyakan natin kay bossing. Dapat maglabas ng kuryente. Tadyak. Tadyak. Sige. Ay, laka. Ayan oh. Galit na galit. Oh, balik na natin yung kanyang kopa mga idol. At paandarin na natin yan. So napaka-importante kasi mga padreng na hindi tayo basta-basta nagpapalit ng pyesa. Kagaya kanina hindi nagkakarga, pero hindi pa rin tayo nawala ng pag-aasa sa kanyang regulator. Pinalipit lang natin at umukay pa. So ayan na. The moment of truth. Papa-start na natin kay bossing yan. So baba natin to. Ayan o. Tadak boss, kung under na. Okay. Uy, birit mo boss. Uy, patay uli, patay. Oh, tadak. Okay. Uy. So, mamatay pa. Isa pa. Ayan o. Oh. Okay, oh, patay uli, patay. Patay mo uli, patay. Oh, on uli. Oh, tadak uli. Ayan oh, ang bait oh. Oh, quality. Ayan oh. Nagwawala. So, yan, napakadali lang ng troubleshooting. Sana may natutunan po kayo mga padreng. Mga padreng, kung nagustuhan nyo yung ganitong tutorial at bago ka pa lang sa akin channel, huwag nyo pong kalimutan na paki-like, paki-subscribe at paki-hit na rin po yung notification bell para updated po kayo sa mga videos na kagaya nito. Ano masasabi mo, boss? Juan! Yan o. Kita mo ako! O, baka may gusto kang i-shoutout. Batiin sa mga taga-Saba. Asawa mo, batiin mo. Nandito pa ako na pagawa ko dito. Ayan. Magbabayad lang daw ng kuryente. Nasiraan pa. Dito sa puno. Thank you po sa inyo. God bless at mabuhay po kayo.